ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. And I can see that sapagkat lahat po kayo nakatingin na sa akin. Ano? Na-miss nyo ba ako? Okay. Wala po ako last Sunday because ang inyo pong pastor ay invited sa isa pong 30th anniversary doon po sa aking pinagmulan sa Bulacan, sa Jesus Be Exalted Christian Church. Palakpakan po natin ang Lord sapagkat 10 years ago ay nawala po ako doon. Magte-10 na po tayo on November. Kaya tiyaga-tiyaga lang. So talagang nandito po tayo para inilagay ng Panginoon para po ang bawat isa ay matuto ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? At isang dekada po no, ang ating binabagtas on the 10th anniversary po natin. Kaya po dapat ay mas maging masidhi ang ating paglilingkod at maapoy para po sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Amen po? Amen po ba? O baka pagdating ng 10, medyo, nako, di ba lagi natin sinasabi, start strong and finish stronger. It's not how you started, it's how you finish. Amen na kapatid? Marami ang nagsimula pero hindi na sila nagpatuloy, pero ayan ka pa rin, nagpapatuloy sa Panginoon at patuloy na tatapusin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. So today is the third Sunday of the month. And before we start, let me just give you some few reminders as always. Una po dyan ay paki-silent ang ating mga cellphone. Naka-silent na po ba? Yan. Kung may importante naman po kayong tawag, pwede po kayo sa likod muna para masagot nyo yan. Pero kung hindi naman po, ay paki-silent po natin. Amen po mga kapatid. Also, you can get your pen and your notebook sapagkat magsusulat tayo ng salita ng Diyos. And don't forget to invest and invite. Bring a family and friends at church. Iniisip nyo po ba na mag-imbita sa church? Sino pong may dala ngayon? Taas nga kamay. Meron ba? Pastor, sarili ko lang eh. Okay lang yan. Palakpakan mo yung sarili. Salamat. Pero don't forget to bring family every Sunday worship service and midweek. Dalawa po ang gawain natin. We are also being watched online. Next po, ayan. So, mayroon tayong online worship service. Every Sunday po yan, 8 a.m. and every Wednesday, 6 p.m. And also, isa pong palambing po natin sa bawat isa, ang ating pong YouTube channel, The Master Teacher BS is Road to 1,000 subscriber. Palapakan naman po natin si Lord. The last time I checked, it's 777. Pito. No? So, Pastor, ano nga po ba yung ginagawa natin dito? Road to 1,000. Pag naka 1,000 subscriber po tayo, ay meron pong pagpapala na darating sa ating church. Can you hear amen? Gusto niyo po ba ng pagpapala? Yan. So, mag-subscribe po tayo at sabihan natin ating mga kaibigan na may YouTube na mag-subscribe na rin po sila para sila yung mapagpala ng mga salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen. Lahat po tayong makikinabang dito, hindi lang po yung channel na yan. Amen po mga kapatid. Parang ayaw nila. Sige po, kami na lang. Amen po ba? Amen. Alright. So handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Ang buwan po ng Mayo is a celebration of all mothers. This is the best time na magdala ng mga nanay sa lugar na ito. Amen na kapatid? Walang ibang buwan na pwede kang mag-invite ng mga nanay maliban sa buwan ng Mayo. Tama ba? Kasi ang buwan ng Mayo ay buwan ng mga nanay. Kaya please lang sa next Sunday, wag niyong kakalimutan na mag-invite ng mga nanay. Amen po ba mga kapatid? Okay, so let's start and let's begin our declaration of faith. Upo ng maayos. Tayo po'y sabay-sabay na magdeklara in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sinasabi mo ba ito lagi? Sapagkat lahat ng nagdideklara niyan ay pinayaman na, pinagpala na, at pinasaya na ng ating Panginoong Yesus. Amen po mga kapatid. Amen. So let's start. Our series is still under the topic entitled A Mother's Legacy. No? Ito po yung mga legacy ng mga nanay na iniiwan niya sa kanyang pamilya, sa lipunan, at maging sa iglesia. And we are on the part 3 of this series, the third leg entitled The Greatest Thing a Mother Can Do. Sa Tagalog, ang pinakadakila na kayang gawin ng isang ina. Ano kaya ito?
Hindi po magluto, ano? Hindi lang basta magluto o maglaba. Tama mga kapatid? O mag-solve ng mga problema mo. So today, we will discover what is that greatest thing a mother can do. So we will read a few more scriptures from the Old and New Testament. Kaya sabayan niyo po ako habang tayo nagbabasa at baybayin natin ang ating pong pag-aaral. In the Old Testament, meron pong babasahin tayo from 1 Samuel chapter 1, verse 21 to 28. Medyo mahaba po ito. Sabi rito, let's begin. The man Elkanah and his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and to pay his vow. 22, but Hannah did not go up, for she said to her husband, as soon as the child is weaned, I will bring him, so that he may appear in the presence of the Lord and dwell there forever. Let me just explain. Si Elkanah po ay ang mister ni Hannah. So mag-asawa po sila at sila po yung nagkaroon ng anak na ipinag-pray po nila ng matagal na matagal at yun po ay si Samuel. Amen mga kapatid? So sabi ni Hannah, and as soon as the child is weaned, kapag siya hiniwalay na sa nanay, kaya niya nang kumain mag-isa, tsaka ko siya dadalin sa presensya ng Panginoon. Verse 23, Elkanah, her husband, said to her, do what seems best to you. Wait until you have weaned him, only may the Lord establish his word. So the woman remained and nursed her son until she weaned him. 24, and when she had weaned him, she took him up with her, along with 3-year-old bull, may 3 taon na baka, an ephah of flour, and a skin of wine. And she brought him to the house of the Lord at Shiloh, and the child was young. No? Yung ang bata ay pwede nang kumain mag-isa, pwede nang ihiwalay sa nanay, ang tawag doon ay weaning. No? So dinala na siya ng kanyang nanay sa temple. 25, when they slaughtered the bull and they brought the child to Eli, and she said, oh, my Lord, as you live, my Lord, I am the woman who is standing here in your presence praying to the Lord. So, Eli, ako po yung babae na nagpe-pray dati dito na umiiyak at ngayon ay sinagot ng Diyos ang aking panalangin. 27, sabi niya, for this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him. 28, therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. So nakita niyo po yon, tagal na nag-pray ni Hannah at ni Elkanah, mag-asawang ito, na magka-baby sila, magkaanak sila, at tinupad na nga ng Diyos, at dahil ibinigay na ng Diyos ang kanilang panalangin, anong ginawa nila? Sila ay nagpuri at nagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Ang inyo bang mga anak ay mga regalo sa inyo? Amen? Kayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos? Nagpapansit man lang ba kayo? O, di ba, no? So, dapat ay nagsimba kayo, dinala nyo ang bata sa church, at nagpasalamat kayo sa Panginoon. Can you hear amen? So, that's what this couple did to their child. Now, in the New Testament naman, babasa tayo ng mga taong nagpupuri dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanila. In the Church of Macedonia, ganito po ang nangyari. 2 Corinthians 8 verse 1 to 7. We want you to know, si Pablo po ang nagsasalita, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. 2, for in a severe test of affliction, tingnan nyo, matinding kahirapan, their abundance of joy. Masaya sila, no? Ang abundance of joy and their extreme poverty, look at that. Hindi lang basta poverty, kahirapan, anong sabi? Matindi, extreme poverty have overflowed in wealth of, look at that,
generosity on their part. Ibig sabihin, kahit walang-wala na sila, nagbigay pa rin sila. Nag-uumapaw, nag-overflow out of generosity. Kaya pa nga po dito sa church natin, ang practice natin, grace giving. No? Nagiging generous ka. Hindi lang basta ikapu ang iyong binibigay because generosity exceeds tithing. Can you amen? Do you get that mga kapatid? Kaya sabi ng iba, hindi na nagtatithe sa church na yan. Mali po. Nagbibigay ka ng tithes pero sinosobrahan mo pa. Can you amen? Amen po ba? Kasi hindi mo tinatakal, hindi mo sinusukat ang ibinibigay mo sa Diyos bagkos lahat ng tinatanggap mo, nagbabalik ka ng pasasalamat sa Diyos na buhay. Can you amen? Umalakpak nga po ang mga generous. No? Sabi ng iba, Pastor, wala akong maibigay eh. Yun na nga yung tinatawag na generosity. Wala kang maibigay pero gusto mong magbigay. Tama mga kapatid? Kaya mantakin mo, pag yung tao na yan na wala, ay gustong magbigay, pag nagkaroon yan, kita mo, pag nagbigay siya, sobra pa sa kanyang ikapo. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Verse 3, for they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, for their own accord, for begging us. No? Nagmakaawa pa sila. Begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. 5, and this not as we expected, but look at that. But they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. No, sila pa yung nagmakaawa. Ibigay nyo na ito para dun sa mga anak pa ng Diyos na nasa ibang mga lugar. They gave themselves first to the Lord. Importante po yon. Dapat ibigay mo muna ang iyong sarili sa Diyos bago ka tuluyang magbigay sa Diyos. Can you amen? Amen po ba? Sapagkat kung bigay ka ng bigay dito sa church pero wala naman ang iyong puso sa Diyos, mapapagod ka. At darating ang araw, manunumbat ka. Can you amen? Pero pag mahal mo ang Diyos, ano man ang meron ka, malaki man yan o maliit, ibibigay mo sa Diyos kasi nagmamahal ka sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Verse 6, accordingly, we urge Titus that as he has started, so he should complete among you this act of grace. 7, but as you excel in everything, no, saan daw po yan? In faith, in speech, pananalita, in knowledge, in all earnesty, pagpupunyagi, in all love for you, see that you excel in this act of grace also. No? So nakita po natin, ang church ng Macedonia, bagaman naghihikahos, walang-wala sila, pero dahil gustong-gusto nila na magbigay sa Diyos, nagbigay pa rin sila ayon sa kanilang makakaya. Can you hear amen? Amen po ba? Sino po sa inyo ang magbibigay sa gawain ng Diyos mamaya? Meron ba? Kahit piso man lang yan? Nakalagay ba sa iyong puso at isipan, Lord, ito lang ang aking nakayanan, pero magbibigay ako. Can you hear amen? Amen po ba? So we call that generosity or grace giving, act of grace. Amen po ba mga kapatid? Hindi ka mauubusan ng ibibigay sa Diyos, lalo na sapagkat ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Amen mga kapatid? Sige po, palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me? Amen. In Luke chapter 18, ito naman po individual, isang tao po. Luke 18 verse 35. As he drew near to Jericho, si Jesus, a blind man, isang bulag, was sitting by the roadside begging. May isang bulag na namamalimos sa daan. 36. And hearing a crowd going by, he inquired what was meant. 37. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. Si Jesus ng Nazareth ay dumadaan. Sabi nila. Next po, verse 38. And he cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. No? Maawa ka sa akin. 39. And those who were in front rebuked him, tell him to be silent. But he cried out all the more. No? Habang siya'y pinipigilan sapagkat siya'y nakakaistorbo, lalo siyang nagsusumigaw. Anong kasabi niya? Son of David, have mercy on me. No? Maawa ka sa akin. 40. And Jesus stopped and commanded him to be brought
on him. And when he came near, he asked him, 41, ano sabi ni Jesus? What do you want to do? What do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Grabe, no? Tinanong ka ng Diyos, Gani, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? And look at the wise answer ng mamang ito. Hindi pera ang kanyang hiniling. Hindi karangyaan ang kanyang hiniling. Anong kanyang hiningi? Look at this. Lord, he said, Lord, let me recover my sight. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sabi niya, Lord, gusto kong makakita ulit. Amen po ba mga kapatid? Pag tinanong ka ba ng Diyos, alam mo ang iyong isasagot sa Kanya? Alam mo ba kung ano ang hihingin mo talaga sa Kanya? Amen po ba mga kapatid? Dapat alam mo. Sapagat dapat ang hingin natin ay ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Dito, hindi kayamanan, kundi ano? Ang kanyang buhay muli. Sapagat pag nakakita siya, ay mabubuksan ang kanyang paningin at kaya niyang mabuhay ng isang normal na tao. Kinari, amen? Amen po ba? So basically, pag tinanong ka ng Diyos, Gani, ano ang gusto mo na gawin ko sa'yo? Ang isasagot ko, Lord, buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? Ewan ko sa inyo kung ano pong inyong hihingin. Pero I suggest, kagaya ng mama na ito, hingin mo ang buhay na nagbumula sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Are you still with me? Amen. Verse 42. And Jesus said to him, tingnan nyo po napakabilis, madaling kausap si Lord, recover your sight. Bakit? Your faith has made you well. Amen? Anong nagpagaling sa kanya? Gamot po ba? Hindi po. Ang kanyang pananampalataya. You see that? Kaya ang tao na nabubuhay sa pananampalataya, hindi yan nauubusan. Hindi yan nagkakasakit. Hindi yan natatakot. Bakit? Pananampalataya lang ang susi para mapaluguran natin ang Diyos. At kung napaluguran natin ang Diyos, ibibigay niya ang lahat ng ating pangailangan. Shout amen! Look at that! No? Sabi niya, hindi connection mo nagpagaling sa'yo, Hindi magagaling na doktor na padala ko. Hindi rin. Your faith has made you well. 43, and immediately, look at that, ang galing ni Dr. Jesus. And immediately, he recovered his sight. No? And anong ginawa niya in response? Pinagaling siya ng Diyos. Anong kanyang ginawa? Umupo lang ba siya? Namuhay ba siya sa kanyang sarili lang? Look at that. Followed him and glorifying God. Kamusta po tayo mga kapatid? Nung tayo iligtas ng Panginoon, nakaupo pa rin po ba tayo? O tayo po'y nagpupuri na at sumusunod, nanguhuli ng mga isda, mga kaluluwa sa labas para sa kapurihan ng Diyos? Amen mga kapatid? Naglilingkod ka naman sa iyong ministry? My ministry, all for His glory. In everything that you do, you should glorify God. Can I amen mga kapatid? Amen po ba? And all the people, when they saw it, look at that, hawa-hawa na to. Ang mamang yan, dating bulag, pinaggaling ng Diyos, nagpuri at naglingkod sa Diyos, kaya ang ibang nakakita, grabe ang Diyos nito, magpupuri na rin ako sa Kanya. Saan ka ba nag-church? Sasama ako sa iyo. Can you amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Amen. Look at that. Ang mamang ito ay matagal na bulag. At siya po'y nakatanggap ng kagalingan. Nakakita siyang muli dahil sa ating Panginoong Jesus. So ano ang kanyang response? He followed Him and glorified Him. Nagpuri siya sa Diyos, sumunod siya, naglingkod siya bilang ganti sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Ginari, amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, from our scripture reading, 3 pong eksena ang aking pinakita, and we will focus on the chapter from 1 Samuel chapter 1 verse 27 to 28. Ito po yung kwento ni Propeta Samuel. Sabi po rito ulit, 1 Samuel chapter 1 verse 27. Sabayan nyo nga po ako, everybody. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to Him. 28. Therefore, I have lent him to the Lord as long as he lives. He is lent to the Lord.
And he worshiped the Lord there. No? Tingnan niyo po ito. Some other Bible translation, including po itong version na ito, at maging ang King James Version, which is the original na Bible, ay nagsasabi, Samuel, the prophet Samuel, yung batang si Samuel, is lent to the Lord. Ano po bang yung sabihin ng lent? Lending. Nagpapahiram. No? So ibig sabihin, ito palang batang ito ay ipinahiram sa Diyos. Titingnan nyo po, hindi ito ang magandang version ng salin na ito. Amen mga kapatid? Sapagkat ito pong si Samuel ay hindi lang ipinapahiram dapat sa Diyos, sapagkat siya ay ibinigay ng Diyos kay Hannah mismo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Halimbawa, ikaw ay binigyan ng 1,000,000 ng isang mayaman. Ikaw ba yung magpapahiram, magpapautang sa kanya ng 1,000,000? Do you get that mga kapatid? Hindi, diba? Ibigay mo na rin. Kasi binigyan ka nga niya ng 1,000,000. Do you get that mga kapatid? So, magkaiba po ang pinahiram sa ibinigay. Do you understand that mga kapatid? Ako po, sabi ko nakaraan, ng Wednesday, kapag may mga bagay akong natatanggap sa Lord, bagay man yan o material na mga bagay, inaari ko po ito na hiram. Pinagkatiwala lang sa akin ng Diyos. Bakit po? Kasi darating ang araw, pwede niyang bawiin or kunin ulit ang mga bagay na ito. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kayo ba, yung mga binigay sa inyo ng Diyos, sa tingin nyo ba ito'y hiram o bigay ng Diyos? May karapatan bang Diyos na bawiin ito sa atin? Kailan? Sa oras o panahon na hindi natin inaasahan. Tama ba? Tama po mga kapatid? May karapatan bang kunin ng Diyos sa bigay at hiram na yan? Yes, sapagkat una siya ang nagbigay sa atin. Amen mga kapatid? Ganon din po sa tao. Sa mga taong ibinibigay ng Diyos sa atin. Tama. May mga tao po na ibinigay ng Diyos sa atin para dumaan lang sa ating buhay. Pero hindi para manatili. Tama mga kapatid? They are part of the past, but never the future. It is always a goodbye. Wala pong good night. Tama mga kapatid? It's fine. Bakit? Sapagkat may karapatan ng Diyos na bawiin at kunin ang anumang bagay na ibinigay niya sa ating buhay. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang magtatampo sa Diyos pag binawi niya ang binigay niya sa iyo. Tama ba mga kapatid? Kasi iniisip mo at alam mo, bigay ito ng Diyos eh. Siya rin ang may karapatan na magbigay nito. Can you amen? Palapakan natin ang Panginoon. Meron ba nun sa Bible? Sino pong karakter sa Bible ang ganito ang kaisipan? Si Job. Job chapter 1 verse 21 to 22. Look at this. Next po. And he said, I was born with nothing. Pinanganak akong wala, and I will die with nothing. Is that clear? Maliwanag ba yun? Pinanganak akong walang dala, mamamatay akong walang dala. Okay po ba yun sa inyo? Eh baka yung iba naman may gusto pang bit-bit na ginto or pera. Lord, akin to. Tama ba? The Lord gave, look at that. The Lord gave and the Lord has taken away. Anong response? May His name be praised. No? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang bumabawi, purihin ang Diyos. Binigyan ako, purihin ang Diyos. Binawi, purihin pa rin ang Diyos. Can you amen? And what's the result? In spite of everything that had happened, Job did not sin by blaming God. No? Na madalas ganitong maraming tao. Sinisisi mo ang Diyos. Lord, ang tagal kong pinag-pray ang baby na ito. Ba't mo kinuha? Sinisi na ang Diyos. Nagkamali ka pa sa Diyos. Can you amen? Samantalang siyang nagbigay at siya rin ang may karapatan na bumawi nito kahit ang buhay na mayroon ka. Is that clear mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Now, may maganda kang plano sa iyong buhay. Tama ba mga kapatid? May plano ka ba sa iyong buhay? 3 years from now? 5 years from now? May plano ka ba? 10 years from now? May plano ka? Ako meron. Pero tingnan nyo po ito. Look at the picture. Next po. Next po. Ayan. Look at this picture. It's either may maganda kang plano, pero may mas magandang plano ang Diyos. Amen mga kapatid?
Look at the picture. No? Yung bata na ito, ang hawak niya, maliit na teddy bear. Pero sabi niya, I love this, Lord. Gustong gusto ko talaga to eh. Pero sabi ng Diyos, akin na yan. Akin na. Hindi nga, ayoko po. Yung pala, kung ito'y kaya mong isuko sa Panginoon, ano nasa likod? Mas malaki pa. Mas maganda at baka nagsasalita pa yan. Tama mga kapatid? Ganyan ng Diyos sa atin. Tama ba mga kapatid? Na kung minsan kahit ayaw mong pakawalan ng isang bagay, pero pag nangyari ito, na ikaw ay may lakas ng loob, sinamahan ka ng Panginoon, you let go and let God, ang Diyos ang kikilos sa iyong buhay. Pagpapala ang laging darating sa lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon. Shout Amen! God's plan is way better than our plan. Amen po ba mga kapatid? Amen po. Na yung mga anak mo, ang ganda ng plano mo sa kanila, pero may mas magandang plano ang Diyos para sa kanila. Amen po ba mga kapatid? So, going back to the text that we have read a while ago, pakiabot nga po yung water ko. Thank you po. 1 Samuel chapter 1 verse 27. So, dalawa po yung comparison na ginawa ko po rito sa New Century Version. Sabi po rito, pakibasa nga po natin, everybody. I prayed for this child and the Lord answered my prayer and look at that, gave him to me. Kanina doon sa English Standard Version, the Lord, He lent Samuel to the Lord. Ipinahiram. Pero dito po, sa New Century Version, ibinigay niya sa Diyos. Amen mga kapatid? Sa The Message, nasa kabila po, sabi dyan, I prayed for this child and God gave me what I asked for. So, ang pinakamalinaw na salin nito, hindi lang siya pinahiram, kundi bigay. Amen mga kapatid? Kasi pagbigay, sa'yo na. Paghiram, pwede pang bawiin o kaya pabayaran sa'yo. Paghihirapan mo pa. Tama mga kapatid? Kaya mas maganda ang salin na bigay. Sabihin sa katabi, bigay ng Diyos. Amen mga kapatid? And on the other translation, sa God's Word version, ang ginamit naman po ay dedicated. Sabi nga natin, dedicated. No? So, ang Diyos ay nagbigay kay Hana. Kaya naman itong si Hana ay nagbigay din sa Diyos ng kanyang anak. Amen po ba? Pero sinong unang nagbigay? Ang Diyos ba o si Hana? Amen po mga kapatid? Nung una kang sumalta dito sa church na ito, nung ikaw ay nagbigay dito sa basket, nahirapan ka ba? Nahirapan ka po ba? Siguro nga ay nahirapan ka kung ang iniisip mo ng ibibigay mo ay pinaghirapan mo. Walang connection sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Pero kung hindi ka naman nagising nung araw na yon, may ibibigay ka ba? Kaya ang buhay mo, ang trabaho mo, ang ari-arian mo, ang lahat ng pag-aari mo ay galing din sa ating Diyos na buhay. Shout Amen! Pumalakpak nga po ang ating Diyos na buhay. Sabi po ni Rick Warren, either you submit to someone, no? Kasi ang tao, gustong-gusto niya may nagsasubmit siya sa isang mas mataas sa kanya. Kapatid, walang iba kundi ang Diyos dapat yan. Can you hear amen? Amen. So, sino ang unang nagbigay? Ang Diyos o ikaw? Kaya hindi mo kayang i-outgive ang Diyos. Pag nagbibigay tayo, kulang pa yan sa lahat ng binigay niya. Amen mga kapatid? Look at the famous verse. John chapter 3, verse 16. Sige po, pakibasa natin. 1, 2, 3. Next po ulit. John chapter 3, verse 6. Wala dyan. Sige. For God loved the world so much that He gave His only Son so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Look at that. God gave His only Son. Siya ang unang nagbigay. Anong kanyang binigay? Ang kanyang kaisa-isang anak. Ikaw ba? Ano bang meron ka dyan ng kaisa-isa? Kaya mo bang ibigay sa Panginoon? Sino sa inyong dalawang bahay? Pwede bang mahingi yung isa? Amen? Sino po yung isa lang ang bahay? Taas ang kamay. Isa lang ang bahay. Kaya nyo bang ibigay yung kaisa-isa na yan? Pero tingnan nyo po ito, ang pinakamahalaga sa langit na ibigay ng Diyos, alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Kasi ang Diyos ang unang nagbigay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid?
So Samuel is given to the giver and Anna gives praise to God. No? Dahil nagbigay ang Diyos kay Hannah, nagbigay naman si Hannah ng papuri sa ating Diyos na buhay. So let's study. Number 1, God is the giver of all things. Do you believe this? Amen po mga kapatid. Ang Diyos bang nagbigay ng lahat ng mayroon ka? Amen. So let's establish this first. Sabagat kung hindi pala ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng mayroon ka, mahihirapan tayo na magbigay ng papuri at pabalik sa ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. Inom lang po ako. God alone is the giver. We do not at sometimes receive from God and other times receive from others, but we always and everywhere receive from God the giver. Amen mga kapatid? Minsan may natatanggap ka sa Diyos, tama ba? May natatanggap ka po ba sa Diyos? Minsan naman wala. Pero minsan, kahit wala kang natanggap, kagaya na nga sabi ni Sister Fe kanina, may mga kapatid naman na nagbibigay sa iyo, ginagamit pa rin ng Diyos. Amen? Amen po. So, it is more often na kilala natin ang Diyos bilang creator, siya ay provider, siya ay sustainer, but also, dapat mas makilala mo ang Diyos mo, giver. Sabihin nga natin, giver. He is giver of all things. Amen po ba? Amen po. Dapat makilala natin ang Diyos na tagapagbigay or giver ng ano? Ng lahat ng bagay. And knowing that God gives all things that are given, tingnan niyo po ito, dapat maintindihan natin na ang papuri ay para lamang din sa Diyos na nagbibigay sa iyo. Tama ba mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Hindi sa tao, no? Hindi sa kung sino man. Dapat ang papuri na yan ay doon sa Diyos na nagbigay ng lahat sa iyo. Amen po? And we do not praise Him just on those miraculous occasions. Lord, salamat kasi walang pang-tuition ng anak ko, may dumating kagad. Hindi lang doon mo pinapasalamatan ng Diyos, but upon all occasion. Tama ba mga kapatid? Sapagkat minsan ang tao pag sobrang masaya, maraming pagpapala, nakakalimutan ng mag-church, nakakalimutan ng lumapit sa Panginoon. Can you hear amen? Amen. Sabi sa katabi, pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Why? Next po, look at this. Why? Because God provides all that is provided. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Lahat ng mayroon ka, lahat ng pinrovide sa iyo, bigay yan ng Diyos sa iyo. Amen po? Amen po ba? Ang church ba na ito ay galing sa Diyos? Eh di kayang-kaya niya rin ibigay yung tiles na pambili. Tama ba mga kapatid? At para maayos na yung children's room, napunta na ba kayo sa likod? May maganda na tayong children's room doon. Kulang na lang ng sahig at ilang mga abubot pa. No? Kisame, kulang din. Kaya bang ibigay ng Diyos yan? Yes! Kasi nga, siya mismo ang nagbigay ng lahat ng meron dito sa church na ito. Ginagamit lamang tayo para mabigyan ng kapurihan ng Diyos sa bigay niya sa ating buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Panginoon. So, everything that is provided, galing yan sa Diyos. Can I hear amen? Do we agree with that? Amen po mga kapatid. Kaya pag nagbigay ka sa Diyos, hindi ka nahihirapan. There is that powerful statement na sinabi ni Job kanina. Job 1:21 sa New King James Version. Napakaganda ng salin. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. No? Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik. The Lord gave, and the Lord has taken away. Anong response? Blessed be the name of the Lord. Can you do that? Amen mga kapatid? Minsan kasi ang tao, ang naturalesa natin, tanggap ng tanggap eh. The Lord gave, thank you Lord. The Lord gave, thank you Lord. The Lord gave, thank you Lord. And the Lord has taken away, Lord. Huwag naman ganun. Tama ba mga kapatid? Dapat, thank you Lord. Praise the Lord pa rin. Sapagkat ano man ang mangyari sa ating buhay, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Blessed be the name of the Lord. Shout amen.
Amen. Are you still with me, mga kapatid? All things are from God. Tama? Lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay. Siya ang babawi. Kaya ang response natin, ano sabi? Blessed be the name of the Lord. Ganito rin po ang sabi ni David in the book of 1 Chronicles 29 verse 12 to 14. Sabi po niya rito, both riches and honor, saan galing? Come from you. Kayamanan at dangal, karangalan ay galing kanino? Sa Diyos. Come from you. And you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand is to make great and to give strength to all. 13. And now we thank you, our God. Nagpapasalamat na siya. And praise your glorious name. Nagpupuri na siya. But who am I? Sino nga ba ako? And what is my people? And we should be able thus to offer willingly. For all things come from you. Inulit. And of your own have we given you. No? Napakalinaw niya na. Lahat ng bagay ay galing sa iyo. At kung anong meron kami, all that we have, we give back to you. Amen po mga kapatid? Amen po ba? So, maiintindihan natin na ito'y pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Indeed, all things are from God. Si Samuel po, binigay ng Diyos kay Hannah. Kaya si Samuel po ay tinatawag na, next po, answered prayer. Amen. Sabi nga natin, answered prayer. Ito po'y tinugon na panalangin. At sino ba naman ang hindi mapapapraise the Lord kapag ka ibinigay sa iyo ng Diyos yung bagay o yung tao na matagal mo nang ipinagpe-pray? Amen? Amen ba mga kapatid? Praise the Lord. Matagal siyang nagdadasal ng kanyang anak, no? Na magkaanak siya. And at this moment, isang anak na lalaki ang ibinigay, hindi babae. No? Kaya ang saya-saya, tuwang-tuwa si Hannah. Kaya anong kanyang response? Giving praise to the Lord. Bakit? Answered prayer na ito. Amen po mga kapatid? Tatanungin ko po kayo, may mga answered prayer na ba kayo sa inyong buhay? Narinig ba ng Diyos na nagpupuri ka sa Kanya? Pumalakpak nga po ng malakas ang lahat ng tumugon sa prayer, answered prayer na binigay ng Diyos. Amen mga kapatid? Samantalang yung iba, pagka answered prayer, ayaw ipagsabi. Shhh, kamingay. Baka mautangan tayo. Tama po mga kapatid? Well, kidding aside, anumang bagay na meron tayo ay dapat ipinagpapasalamat natin una sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. And this leads to the next thing that Anna did. Ano pong ginawa ni Anna? Next po, Anna fulfills her vow. No? Nangako siya, tinupad niya ang kanyang pangako. Balikan natin ang verse, 1 Samuel, verse 1, chapter 1, verse 11. Sabi rito, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant. No? Lord, pag naalala mo ko at ako'y binigay mo ang aking nihiling, look at that. But will give to your servant a son, binigyan mo ko ng anak na lalaki, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. No? Alam ni Ana kung anong gusto niya sa kanyang buhay. Anong kanyang hiningi sa Diyos? Isang anak na batang lalaki, hindi babae, hindi kambal, hindi triplet. Isang batang lalaki. Kaya napakahalaga po na specific ang ating panalangin. Amen mga kapatid? Because specific prayer leads to specific answer. Are you specific pag nagpe-pray ka? Lord, pagpalain mo ako. Lord, pagpalain mo ako. Sabi ni Lord, anong pagpapala? Spirit, soul, or body? Material, emotional, o physical?
Ano nga bang pagpapalang hiningi? Lord, pang tuition ng anak ko. Lord, bahay para hindi na kami nababasa. Lord, sasakyan para hindi na kami nainitan sa biyahe. Amen mga kapatid? Because specific prayer leads to specific answer, and our God is an answering God sa lahat ng panalangin natin. Shout amen. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po mga kapatid? Sabi ni Hannah, I will give him to the Lord. Panginoon, pag binigyan mo kami ng sasakyan, pag binigyan mo kami ng bahay, ibabalik namin sa iyo. Amen mga kapatid? Naikwento ko na sa inyo yan. Si Happy Blue noon. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman kami ng sasakyan. Parang panglima ko na to. Ito na lang ang hihingin namin sa iyo. Para pagbabiyahe kami sa gawain, ay hindi naman nainitan. Maliliit pa kasi yung mga anak ko noon. At para hindi naman kami nahihirapan sa biyahe. At pag may nakita kong mga kapatiran, syempre, sakay na. Tama mga kapatid? Amen po? At nakita nyo po yan, magpahanggang ngayon na pinalaki na ng Diyos ang aming sasakyan. Lahat ng aming nadadaanan ay pinapasakay namin kasi nangako ako sa Panginoon. Lord, lahat ng ibibigay mo sa akin ay ipapagamit ko rin sa iyong gawain. Kaya amen? Sige, palapakan natin ang Diyos. How about you? Sabi mo, Lord, gusto ko ng trabaho, pero yung trabaho ko akin lang ha. How about this? Lord, bigay mo yung trabaho. At pag ako'y sumweldo, hindi na magugutom ang worship team. Kaya kapatid, pag ako'y sumweldo, lahat ng gamit na yan ay magiging maganda na. Amen kapatid? And who can say no to that prayer? Amen po mga kapatid? Aba, magaling manghingi ito. Ibibigay ko ang iyong panalangin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Now, ikaw ba'y nangangako sa Diyos? Nangako ka ba sa Diyos ng mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Ang typical po sa Bible, kapag nangako ka, nagawa ka ng vow sa Diyos, agad-agad mo itong dapat tinutupad. Bakit po? Look at this. Deuteronomy 23 verse 21. When you make a vow to the Lord your God, look at this. You shall not delay to pay for it. For the Lord your God will surely require it of you, and it should, look at this, and it would be sin to you. No? Kaya nga po, delayed obedience is still disobedience. Kasalanan pa rin yan. Sabi, Lord, susunod ako. Wait lang. No, ayaw ng Diyos yan. Delayed obedience is still disobedience. Can I amen? Nangako ka sa Diyos, kaya dapat tuparin mo or else ikaw ay nagkakasala sa ating Diyos na buhay. Do you get that mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Eh sabi naman ng mga matatalino, hindi na ako mangangako. Kasi baka hindi ko matupad, Lord. Magkasala pa ako. No. Pag sinabi mo na maglilingkod ka, dapat tuparin mo ito. Tama mga kapatid? Amen po ba? Lalo na po sa mga magpapabautismo. Taas nga kami ng mga magpapabautismo sa Wednesday. Andito po ba yung mga candidate? Nasa na sila? 16 po kayo. Asa na sila? Ha? Ay, Diyos ko, Lord. Swimming ata. Ang gusto. Amen mga kapatid? Bakit? Sinabi mo maglilingkod ka sa Lord eh. Look at this. Bakit po? Next po. We are, look at this. We are saved to serve. Sige nga sabihin natin, I am saved to serve. Hindi ka naligtas para umupo. Tama mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Ikaw ay niligtas para maglingkod sa Panginoon. Maging malinaw po ito. Hindi nakakaligtas ang bautismo sa tubig. Amen mga kapatid? Kahit ilang beses kang ilubog, taon-taon sumama ka. Ha? Gusto mo, huwag ka nang umahon. Sabi ko nga sa'yo, kung ayaw mo talagang maglingkod, ayaw mong sumunod sa Diyos, walang magagawa ang tubig ng swimming pool. Tama po mga kapatid? Walang pagbabago mangyari sa iyo. Pero kung totoong ligtas ka, ikaw ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay kasi mahal mo ang Diyos at nagpapasalamat ka sa buhay na ipinagkaloob niya sa iyo. Buhay na walang hanggan. Can I amen? Amen po ba? Eh sabi ng iba, wala akong kayang gawin, pastor. Kaya mo bang magsalansan ng upuan? Paglilingkod yan sa Panginoon.
Kaya mo bang magdala ng kumpare? Pre, halika. Church tayo. Paglilingkod yan sa Panginoon. Kaya mo bang maghugas ng plato? Paglilingkod yan sa Panginoon. Kaya mo bang ipag-pray mamaya, pagtapos natin, pinag-pray mo ang isang may sakit? Paglilingkod yan sa Panginoon. Amen mga kapatid? Akala kasi nila, yung nandito lang, nasa spotlight. No, brothers and sisters. Ikaw ay naligtas, alamin mo kung saan ka magaling at magsimula ka na maglingkod sa ating Diyos na buhay. Because we are saved to serve. Shout amen. Palapakan po natin ang Diyos. Kamusta na? Naglilingkod na po ba tayo? Anong ministry nyo? Dami Amen mga kapatid? Nung ikaw ay unang maligtas, balikan mo yon. Lord, salamat naligtas ako, maglilingkod ako sa iyo. Nangako ka ba sa Panginoon? Lahat po kayo dito, bago ko kayo lubog sa tubig, sabi ko, ikaw ba ay nangangako na maglilingkod sa Panginoon? Opo, Pastor. Opo. Ay kung alam ko lang. Kung alam ko lang, pinaahon na kita. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen. Bakit? Napakahalaga na nangako ka to pa rin. Ecclesiastes 5:4, sulat mo ito. So when you make a promise to God, keep it as quickly as possible. He has no use for a fool. Look at this. Do what you promise to do. Amen mga kapatid? Nangako ka sa Diyos, gawin mo ang iyong ipinangako. Amen? At sa lagay po ni Hannah, balikan natin yung kwento ni Hannah at ni Samuel. Umabot po ng approximately 3 years bago ibigay ni Hannah si Samuel. Bakit? Alam niyo po ba kung bakit? Sabihin niyo po sa akin, bakit po, Pastor? Ano bang binigay sa kanya? Baby. Tama mga kapatid? Pwede bang ihiwalay kagad ng baby? No? Kaya umabot ng 3 taon. Eh, ikaw naman, kapatid, ilang taon ka na ba sa church? Gusto mo ba bang mag-3 taon bago ka maglingkod sa Diyos? Amen mga kapatid? Hindi ka na baby. Sabi sa katabi, hindi ka na baby. Maglingkod ka na sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? But dito, syempre, 3 years ang inabot. No? Winning ang tinatawag. Ibig sabihin po ay kung kailan pwede nang ihiwalay ang bata. So anong ginawa ni Hannah nung siya ay pwede nang ibigay sa Diyos? 1 Samuel 26-27. Again, Hannah said to him, "Excuse me, sir, do you remember me?" Naalala mo ako? I am the woman you saw standing here praying to the Lord. 27, I asked him for this child and he gave me what I asked for. 28, anong ginawa niya? I am dedicating him to the Lord. As long as he lives, he will belong to the Lord, and they worship the Lord there. Amen na kapatid? I-dedicate na. O, itong si Batang Samuel, itong anak ko na ito, hindi yan magiging engineer, hindi yan magiging doktor, hindi yan magiging kung ano man ang kanyang profesyon sa buhay. Yan ay magiging pastor. Amen mga kapatid? Sino po yung mga batang dinedicate ko na po dito sa church? Mga anak nyo. Taas nga kamay. May mga anak po ba kayong dinedicate na? Brother Rebby, sino ano, di ba? Di ba nangako kayo? Sabi nyo, kung si Cassie ba ay magpapastora, pipigilan nyo ba siya? Anong sagot nyo? Di po, Pastor. Tama ba mga kapatid? Nangako kayo sa Diyos. Tama po ba? At pag dumating ang panahon na ang Diyos ay hihingin ang paglilingkod niya, dapat hindi natin ipagkakait sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Because God can give us more blessing if we dedicate our children to the Lord. Amen po mga kapatid? Amen. So, maging malinaw po na si Hannah ay hindi lang po nag-iisa na diniklarang barren or hindi nagkakaanak, pero siya nagkaanak through a miraculous grace of God. No? Meron din pong mga nanay, kagaya ni Sarah, ni Rebecca, ni Rachel, at yung Mrs. ni Manoah. Lahat sila hindi kagad nagkaanak, pero milagro ang nangyari sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Sila binigyan ng Diyos kahit na imposible. Ang tanong ay, kaya mo bang maniwala sa imposible? Amen mga kapatid? Dito po sa atin sa Bulacan, may lugar, di ba?
na pagsasayaw ka raw ay magkakaroon talaga? Pumupunta bang mga tao? Kasi sila ay naniniwala. Samantalang hindi yon biblical. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Gusto mo ba na magkaroon ka ng anak? Maniwala ka sa Diyos na nagbibigay ng buhay at ng maraming anak sa lahat ng tao. Shout amen, ang ating Panginoon. Are you still with me? Amen po ba? So therefore, next, God indeed brings fruitfulness from barrenness. Kayang gumawa ng Diyos mula sa wala. Tama po ba? Amen po. Kaya mo bang mag-adobo ng walang baboy at manok at baka? Kaya mo ba? Hindi. Ang Diyos kaya. Kasi una, magkakameron muna ng baka at saka niya lulutuin para maging adobo. Can you hear amen? Amen po. Ganyan kakapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Now, get this. Sabi dyan, the Lord, the giver, first provide. Amen po mga kapatid? Ang Diyos una, bago kanya pagawain, nagpo-provide muna yan. Amen mga kapatid? Meron po akong laging itinatanim sa isip ng aking mga anak. Whatever God feeds us, we will swallow. Wherever God leads us, we will follow. If God leads, He will provide. Amen mga kapatid? Inutusan ka ng Diyos sa Pampanga. Ang Diyos ang magbibigay ng iyong pamasahe. Ang Diyos ang magbibigay ng iyong sasakyan. Can you hear amen? Because the Lord, the giver, first provide. Can you hear amen? Now, ang pinakamahirap na bahagi ng statement na ito ay yung tinatawag na trusting or pagtitiwala. Madali bang magtiwala sa Diyos? Hello? Halimbawa, ikaw ay nag-resign sa iyong trabaho. At sabi mo, Lord, magre-resign ako. Magpapastor na ako. Alam ko, ipoprovide mo ang lahat ng aking pangailangan. Kaya ba? Kaya po ba? Taas nga ang kamay ng kaya. Pakikuha pangalan, Joy. Para meron tayong kapalit ni Pastor pag wala siya. Meron po ba? Mahirap. Aminin natin. Sabihin natin, mahirap, Pastor. Tama ba mga kapatid? And yet, kahit mahirap ito, pero nagtitiwala ka sa Panginoon, kayang magbigay ng Diyos ng milagro sa ating buhay. Can you hear amen? Look at me now. Ako po'y naging pastor na, youth pastor, since I was in Jesus Be Exalted. Magsasampung taon na po ako. Ito po ako, buhay pa naman at nananaba pa. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Sige, palapakan natin ng Diyos. All glory to God. Kasi hindi pababayaan ng Diyos ang lahat ng tunay na naglilingkod sa Kanya. Can you hear amen? Amen. Now, ibinigay ng Diyos ang pinakamahirap at pinakamahalaga sa Kanya. Bakit? Next po. True love requires what? Sacrifice. A real sacrifice, no? Yung pagbibigay mo sa Diyos dyan, sakripisyo yan, Lord, wala na pambili ko na lang talaga to, pero nagtitiwala ako sa iyo, bibigay ko. Amen na kapatid? Masakit, mahirap magtiwala sa Diyos. Pero kung natututo tayo na magtiwala sa Diyos, pinapalaki niya ang ating pananampalataya. Amen na kapatid? Amen po ba? Di ba ganito rin ang nararamdaman ng Ama sa Langit nung ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus? Kaya naiintindihan niya ang tao kapag nahihirapan tayo, nagsasakripisyo tayo. Na Lord, ang hirap. Naglalakad kami, napakainit. Lord, ang hirap, sasakyan namin, laging tumitirik. Lord, ang hirap, wala kami makain. Oh, praise the Lord kami ng praise the Lord pag uwi walang makain. Brothers and sisters, naiintindihan ng Diyos yan. Amen na kapatid? At ang lahat ng tunay na nagmamahal, nagsasakripisyo at hindi naman pinapabayaan ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? What is the proof? Romans 5:8, look at this. But God demonstrates His own love for us in this. Paano niya pinakita? Everybody, while we were still sinners, hindi ka pa mabait, hindi ka pa nag-church, masama pa ang iyong buhay. What happened? Christ died for us. Look at that. Hindi ka pa anak ng Diyos. Namatay na si Kristo para sa iyo.
How much more ngayon na anak ka na ng Diyos? Kilala mo na ang Ama sa langit. Marunong ka na tumawag sa Panginoon in Jesus' name. Brothers and sisters, sabi ng Biblia, all the promise of God are yes in Jesus. Hingin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga naisin sa pangalan ni Jesus at ito'y pagkakaloob sa iyo ng Ama sa langit. Shout amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? We're so super blessed. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. And finally, dito po tayo magtatapos. Next, pag binigay na sa iyo ng Diyos ang mga hinihiling mo, anong gagawin natin? Giving to the giver. This must be our response to God's faithfulness. Tapat ba ang Diyos sa buhay mo? Sumasahod ka pa rin ba ng tuloy-tuloy? Hindi ba nawawala ang iyong kalusugan? Napopromote ka ba? Tumataas pa ang iyong posisyon? Amen, mga kapatid? Look at that. Giving to the giver. Amen po, mga kapatid? Minsan kasi ganito ang kaisipan ng maraming tao. Halimbawa, may kakilala kang milyonaryo na isang matanda na at siya'y nag-birthday. Di ba, no? Kilala mo siya. Pero pag pumunta ka sa birthday niya, minsan wala kang dala. Kasi inisip mo, mayaman na to eh. Maraming pera to eh. Ano kaya kong ibigay sa kanya? Meron kaya? Meron nga po ba, mga kapatid? Kasi sa tingin natin, sa kaisipang ganito ng mga tao, tingin niya kahit mayaman na siya, wala na siyang ibang kailangan. Sabi sa katabi, meron. Amen, mga kapatid? Kasi minsan nahihiya tayong magbigay, no? Kaya tuloy, yung may birthday, kahit napakayaman, walang natatanggap, pero siya ang palaging nanlilibre at nagbibigay. Do you get that, mga kapatid? Amen po ba? Ako po minsan, kahit na sando lang, no? Medyas, sintron, no? Tuwang-tuwa na ako doon. No? Mababaw lang po ang kaligayahan ni Pastor. Pero ang tawag natin doon, token of appreciation. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Magbigay ka pa rin kahit sa tingin mo ay hindi niya kailangan. Ganun po tayo sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos, pero it's the thought that counts. Tama ba, mga kapatid? Kaya huwag kang mahiya. Sabi sa katabi, huwag kang mahiya. Tama ba, mga kapatid? Mga kapatiran natin. Hanggang ngayon, mula noon, tinatanggap ko, may kamatis, may gulay, may okra, may yung mahaba, sitaw, mangga. Bakit? Kasi ito'y pagpapala ng Diyos para sa ating lahat. Can you hear amen? Kaya salamat po sa lahat ng marunong magbigay. Pumalakpak nga po ang marunong magbigay. Amen po, mga kapatid? Ganon din sa Diyos. Kahit sa tingin mo, napakayaman na ng Diyos, hindi niya kailangan ng pera. Yes, hindi niya kailangan. Pero kailangan mo pa rin magbigay para makita ng Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya. Amen po, mga kapatid? So, sagutin natin ang tanong, what could we possible give to God? Tama ba? What could we possibly give to God pala yan, no? Ano yung posible na pwede nating ibigay sa Diyos? Letter A. Ano po yan, everybody? Ano po yan? Letter A. Our money, time, strength, and talents. Check natin, ha? Binibigay nyo bang pera nyo sa Diyos? Magkano? Hanggang saan? Meron? Check. Time. Oras. Nagbibigay ba kayo ng oras sa Panginoon? Handa pa ba kayo mag-extend hanggang alas 3? Di na, Lord. Hanggang 12 lang kami. At least nagbigay. Tama, mga kapatid? Strength. No? Tuwing Wednesday, inaasahan kayo ng Diyos. Makakapunta po ba? Amen. Pumalakpak nga po ang pupunta sa Wednesday. Yan. And talents. No? May talento ka ba? Imposibleng wala. Sapagkat ang mga Pilipino ay likas na. Di ba nga? Kahit nga hindi marunong kumanta, basta nakainom na yan. Pero pangkanya lang naman yun. Tama ba, mga kapatid? At least may talento ka. Di ba ganito po yung mga batang anak natin, no? Na yung iba ay humihingi ng pera sa iyo. Daddy, pahingin pera. Tapos mamaya bumili siya ng ice cream.
No? Tapos nakita mo, natakam ka, sarap ng ice cream na ka, bili ka din ng sayo. Diba? Samantalang ibinigay mo yung pambili sa kanya. Tama ba mga kapatid? Minsan ganun tayo. Si Lord na nagbigay sa iyo, sabi mo, Lord, bili ka ng sayo. Tama ba mga kapatid? Amen? Candy, no? Dapat binibigay pa rin natin sa Panginoon kasi pera ng Diyos yan. Binigay ng Diyos yan sa iyo at pinambili mo lang. Kaya dapat magpasalamat ka sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So you see, nakita nyo po yun. Lahat ng meron ka, money, time, talents, or strength, gift yan ng Diyos sa iyo. At ang ibinibigay mo sa Diyos ay yung mga gift sa iyo ng Diyos. Look at that. Anong tawag doon? Nagbabalik lang tayo ng pasasalamat. Hindi ka pa nagbibigay. Sabihin sa katabi, hindi ka pa nagbibigay. Nagbabalik ka lang ng pasasalamat sa maraming binigay ng Diyos sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sino sa inyo gustong maging mayaman? Honestly. Hindi ko na ulitin ang tanong. Hindi kayo nakikinig. Isa pa. Sino sa inyo gustong maging napakayaman? Pumalakpak nga po sa Diyos. Bagay ba sa'yo ang yumaman? Pag yumaman ka ba, hindi ka magiging kuripot. Hindi ka magiging madamot. O Panginoon, payamanin mo ang kapatid na ito. Amen mga kapatid? Pero kung nakikita na ng Diyos kagad, uy, kumita ng 100, kanya lang. Ay, Lord. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Bakit? Deuteronomy 8:18, malapit na po tayo. Remember the Lord your God, for it is He, the Lord, who gives you what? The ability to produce wealth. Siya ang nagbigay sa iyo ng kakayanan, ng lakas, para mag-produce ka ng kayamanan. So confirms His covenant, which He swore to your forefathers, as it is today. Look at the verse. Dito mo makikita, hindi lang material na bagay ang binibigay ng Diyos sa iyo. Pati ability. Sabi mo nga, ability. Pati power mo, yung strength mo, yung energy mo, talent mo, yung talino galing sa Diyos. Amen mga kapatid? Alam niyo po ba na yung mga matatalino ang talagang yumayaman? Amen mga kapatid? At kung ikaw ay nasa business world na, ang iba po'y nagta-travel, hindi para mamasyal, kundi mag-aral, mag-aral, mag-aral. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Sa kumpanya, sinong mga pinapataas ang ranggo? Yung mga nag-aaral, nag-aaral, nag-aaral. Galing sa Diyos ang iyong talino. Kaya kung matalino ka at mayaman ka, ito'y dahil sa abilidad na binigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Gaya ni Hannah, we are called to give to the giver. Amen mga kapatid? Pero hindi po dyan natatapos. Next, letter B. Dito tayo magtatapos. Our worship and praise. Bakit? Next po. Worshiping God is what? Totoo po ba ito? Worshiping God is a choice. Hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos na itaas mo ang iyong kamay kung ayaw mo. Tama? Kahit paus na rito si Ate Joy. Kahit na paus na si Pastor dito, kakasigaw kung ayaw mo talagang makinig. Walang mangyayari. Bakit? Hindi mo mahal ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? So, worshiping God is a choice. Kanina, nag-worship ka ba? Kahit may problema ka? Kahit masaya ka? Amen. It's your choice. Next po, the highest and deepest form of worship is not, everybody, is not singing or raising of your hands or doing what you think is important. Ano yon? It is obeying God from a heart of love. Amen mga kapatid? Ang focus mo ay hindi lang blessing or pagpapala. Ang focus mo dapat ay ang nagbibigay ng blessing. Amen po mga kapatid? Ito yung Diyos na buhay. Pag nagpapatotoo ka rito, testimony, sino bang napaparangalan sa iyong mga natatamo? Sino ba ang naitataas? Ang Diyos ba o ikaw mismo sa iyong mga achievement? Gusto kong pasalamatan ng Lord kasi ang aking anak ay... Mga kapatid, sino nga po bang dapat nating papurihan?
Walang iba kundi ang Diyos na nagbibigay. Shout amen. Amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Next, sabi rito, praise and worship God from whom all blessings flow. Wala tayong ibang pagkukuha na ng pagpapala. Ito'y nagmumula lamang sa ating Diyos Ama na nasa langit. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Last two verses. 1 Samuel 1:28, sabi rito, so now I give him to the Lord for his whole life. For his whole life, he will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. Huh? So, nung binigay na ni Hannah si Samuel, meron pong isang verse na nag-capture po ng aking atensyon. At yun ay yung verse 28. Yun po naka-highlight. Sabi diyan, he worshiped the Lord there. No? Hindi po binanggit dito sa verse na ito kung sino nga ba yung tinutukoy na he worship. Pwedeng si Eli or si Elkanah na tatay ni Samuel o kung sino mang lalaki yon. Pero sabi ng pag-aaral at komentaryo ng isang Bible scholar na si Matthew Henry, si Samuel po ang nag-worship there. Amen po mga kapatid? So ibig sabihin ito, natutunan ni Samuel na mag-worship dahil ang nanay niya ay nag-worship. Marunong sumamba kahit napakabata pa ni Samuel. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Yung mga babies ng church natin, no? Sino po yung mga nagsimula ng babies? Sila Sia, no? Sila Gavin, sila Carrie, sila Ashana, no? Sino pa ba? Yung mga baby natin. No? Amen mga kapatid? Marunong silang kumanta, marunong silang sumayaw, marunong silang magtaas ng kamay, at ito'y nakakatuwa na paningin. Natutuwa ba kayo sa mga batang nakataas ang kamay? Na nahiya ka, daig ako. Oh. Tama ba mga kapatid? Bakit nakakataba ito sa puso ng Diyos? Kasi gustong-gusto ng Diyos na makita ng kanyang mga anak ay nagbibigay ng papuri sa kanya, bata man o matanda. Shout amen. Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Kailan natin sisimulan para matuto ang mga bata na magbigay ng papuri sa Diyos? Kailan? Kapag sila ay bata pa. Proverbs 22 verse 6, last verse natin. Everybody, train a child in a way he should go. And when he is old, he will not turn from it. So ibig sabihin, the earlier, the better. Dalin mo ang anak mo sa Panginoon. Kahit baby pa yan. Sabi, hindi, magkakasipon sa church. Hindi. Ang Diyos namin ay nagpapagaling. Papagalingin ng Diyos ang anak mo. Amen mga kapatid? Ang Diyos natin ay nag-iingat sa ating mga anak. Kaya ibigay natin ang ating mga anak sa ating Diyos na buhay. Kailan? Habang sila ay maliliit pa. Train up a child. Can you hear amen? May natutunan po ba kayo? Amen. So ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody. Next po. Dedicate your children to God. Isa pa nga po. Dedicate your children to God. This is the greatest thing a mother can do. Amen mga kapatid? Ang ibigay niya ang kanyang mga anak para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Amen po? Sige po, lahat po tayo tumayo. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa napakayaman na iyong mga salita. Salamat sa aming natutunan sa buhay po ni Hannah, ni Elkanah, at ang kanilang anak na si Samuel. Na nagsimula siyang bata at siya po'y ginamit mo bilang iyong propeta. Lingkod mo, Panginoon. Not because siya po'y masunurin sa iyo, kundi dahil sa kanyang nanay, sa kanyang mga magulang, na talagang nagbigay sa kanya, sa Panginoon. Lord, narito po ang aking mga magulang, aking minamahal na mga nanay at tatay. Lord, turuan mo kami kung paano namin dalhin ang aming mga anak sa iyong paanan. Turuan mo kami kung paano namin i-guide ang aming mga anak gamit ang iyong mga salita. Turuan mo kami na palakihin ang aming mga anak ayon sa iyong panuntunan at disiplina, o aming Diyos na buhay. Nang sa ganon, kung kami man ay mawala sa mundong ito, hindi kami matatakot.
Sapagat ang aming anak ay equipped ng iyong mga salita. Lahat ng iyong mga pangako. At lagi siyang mga hawakan. Marunong na siyang tumawag sa iyo, Panginoon. At sabi mo sa kanya, hindi mo rin siya iiwan. Hindi mo siya pababayaan gaya ng ginawa mo sa amin. Lord, this is the greatest thing a parents can do. As well as mothers, Lord. Kaya Panginoon, ang mga nanay na narito ay patuloy na bigyan mo ng kalakasan. Maging ang mga tatay na laging nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Bigyan mo po sila ng lakas, sigla, protection sa kanilang buhay. In the mighty name of Jesus. Anumang sakit karamdaman ay aming pinapawi sa kanilang buhay upang madala nila ang kanilang mga anak sa iyong paanan. Salamat po ng marami. Ibuhos mong pagpapala sa bawat pamilyang naririto at ito po ang aming samot panalangin ng may pasasalamat. In Jesus' name we pray. At lahat ng pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ang ating Macarius Challenge? Malakas. Dedicate your children to God. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. So kung kayo po'y pinagpala, ay pagpalain din po natin ang ating Panginoon through grace giving. Tayo po'y magbigay sa Panginoon.